Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 1, ang huling krisis ng mundo. Laganap na pangamba tungkol sa hinaharap. Ang kasalukuyan ay isang panahon ng labis na interes sa lahat ng nabubuhay. Ang mga pinuno at estadista, mga lalaking may mga posisyon ng pagtitiwala at awtoridad, mga iniisip na lalaki at babae sa lahat ng uri, ay nakatuon ang kanilang pansin sa mga pangyayaring nagaganap tungkol sa atin. Pinagmamasdan nila ang mga ugnayang umiiral sa pagitan ng mga bansa. Minamasdan nila ang tindi ng pag-aari ng bawat elemento sa lupa at kinikilala nila na isang bagay na dakila at mapagpasyang magaganap, na ang mundo ay nasa bingit ng isang napakalaking krisis. Ang mga kalamidad sa lupa at dagat, ang hindi maayos na kalagayan ng lipunan, ang mga alarma ng digmaan, ay kapansin-pansin. Inihula nila ang paparating na mga kaganapan na may pinakamalaking sukat. Pinagsasama-sama ng mga ahensya ng kasamaan ng kanilang mga puwersa at pinagsasama-sama. Lumalakas sila para sa huling malaking krisis. Malapit nang maganap ang malalaking pagbabago sa ating mundo, at ang mga huling paggalaw ay magiging mabilis. Malapit nang dumating ang mga magulong panahon ng oras ng kaguluhan, na paramihin hanggang sa wakas, ay napakalapit na. Wala tayong oras para mawala. Ang mundo ay hinalo sa diwa ng digmaan. Ang mga propesya ng ika-11 ng Daniel ay halos umabot na sa kanilang huling katuparan. Ang panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng isang bansa, Daniel Kapitulo 12 versikulo 1, ay nasa atin, at tayo ay tulad ng mga natutulog na birhen. Dapat tayong gumising at hilingin sa Panginoong Hesus na ilagay sa ilalim natin ang kanyang walang hanggang mga bisig, at dalhin tayo sa panahon ng pagsubok sa ating harapan. Ang mundo ay nagiging mas walang batas. Sa lalong madaling panahon ng malaking kaguluhan ay lilito sa gitna ng mga bansa ng kaguluhan na hindi titigil hanggang sa dumating si Jesus. Nasa pinakadulo na tayo ng oras ng kaguluhan, at ang mga kaguluhan na halos hindi pinangarap ay nasa harap natin. Kami ay nakatayo sa threshold ng krisis ng mga edad. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod ang mga paghatol ng Diyos ay susunod sa isa't isa, apoy, at baha, at lindol, na may digmaan at pagdanak ng dugo. May mga mabagyong panahon sa harap natin, ngunit huwag tayong magbitaw ng isang salita ng kawalan ng pananampalataya o panghihina ng loob. Laging nagbabala ang Diyos sa darating na mga paghuhukom. Ang Diyos ay palaging nagbibigay ng babala sa mga tao tungkol sa darating na mga paghuhukom. Yaong mga may pananampalataya sa kanyang mensahe para sa kanilang panahon, at nagsagawa ng kanilang pananampalataya sa pagsunod sa kanyang mga utos, ay nakatakas sa mga paghatol na ibinagsak sa mga masuwain at hindi naniniwala. Dumating ang salita kay Noe, pumasok ka at ang buong sambahayan mo sa arka, sapagkat ikaw ay nakita kong matuwid sa harapan ko. Si Noah ay sumunod at naligtas. Dumating ang mensahe kay Lot, tumayo ka, umalis ka sa lugar na ito, sapagkat wawasakin ng Panginoon ang bayang ito. Genesis Kapitulo 7 versikulo 1, 1914. Inilagay ni Lot ang kanyang sarili sa ilalim ng pangangalaga ng makalangit na mga sugo at naligtas. Kaya't ang mga alagad ni Kristo ay binigyan ng babala tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Yaong mga naghintay para sa tanda ng darating na kapahamakan, at tumakas mula sa lungsod, ay nakatakas sa pagkawasak. Kaya ngayon ay binibigyan tayo ng babala tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo at sa pagkawasak na babagsak sa mundo. Ang mga makikinig sa babala ay maliligtas. Sinabi sa atin ng Diyos kung ano ang aasahan sa ating panahon bago ang kanyang pagpapako sa krus. Ipinaliwanag ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na siya ay papatayin at muling babangon mula sa libingan, at ang mga anghel ay naruroon upang ikanintal ang kanyang mga salita sa isipan at puso. Tingnan sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 31, 32, 31 minuto pasado alas 9, 32 minuto pasado alas 10:34. Ngunit ang mga disipulo ay naghahanap ng temporal na pagpapalaya mula sa pamatok ng Roma, at hindi nila matitiis ang pag-iisip na siya na kung kanino nakasentro ang lahat ng kanilang pag-asa ay dapat magdusa ng kaiyahiyang kamatayan. Ang mga salita na kailangan nilang tandaan ay inalis sa kanilang isipan, at nang dumating ang oras ng pagsubok ay natagpuan silang hindi handa. Ang kamatayan ni Jesus bilang ganap na winasak ang kanilang pag-asa na para bang hindi niya sila binalaan. Kaya't sa mga propesya ang hinaharap ay nabuksan sa ating harapan na kasing linaw na nabuksan sa mga alagad sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo.
Ang mga pangyayaring nauugnay sa pagsasara ng proboscion at ang gawain ng paghahanda para sa panahon ng kaguluhan, ay malinaw na ipinakita. Ngunit maraming tao ang walang higit na pangunawa sa mahahalagang katotohanang ito kaysa sa kung hindi pa ito naihayag. Hinihingi ng mga hula sa huling araw ang ating atensyon pagkatapos ay nakita ko ang ikatlong anghel, Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 9 hanggang 11. Sabi ng aking kasamang anghel, nakakatakot ang kanyang gawain. Grabe ang misyon niya. Siya ang anghel na pipili ng trigo mula sa mga damo at tatokon, o itali, ang trigo para sa makalangit na kamalig. Ang mga bagay na ito ay dapat na sumasaliw sa buong isip, sa buong atensyon. Kailangan nating humarap sa mga mahistrado upang sagutin ang ating katapatan sa batas ng Diyos, upang ipaalam ang mga dahilan ng ating pananampalataya. At dapat maunawaan ng kabataan ang mga bagay na ito. Dapat nilang malaman ang mga bagay na mangyayari bago ang pagsasara ng kasaysayan ng mundo. Ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa ating walang hanggang kapakanan, at ang mga guro at estudyante ay dapat magbigay ng higit na pansin sa kanila. Dapat nating pag-aralan ang mga dakilang tanda ng daan na nagtuturo sa mga panahon kung saan tayo nabubuhay. Yaong mga naglalagay ng kanilang sarili sa ilalim ng kontrol ng Diyos, upang maakay at gabayan niya, ay sasaluhin ng tuloy-tuloy na pagtapak ng mga pangyayaring itinakda niya na maganap. Dapat nating makita sa kasaysayan ang katuparan ng propesya, pag-aralan ang mga gawain ng Providence sa mga dakilang kilusang reformatoryo, at maunawaan ang pag-unlad ng mga kaganapan sa pagpupulong ng mga bansa para sa huling labanan ng malaking kontrobersya. Pag-aralan ang mga aklat ng Daniel at Apokalipsis lalo na kailangan ng mas malapit na pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na dapat magkaroon ng pansin si Daniel at ang pahayag na hindi kailanman bago. Ang liwanag na natanggap ni Daniel mula sa Diyos ay ibinigay lalo na para sa mga huling araw na ito. Basahin at pag-aralan natin ang 12 kabanata ng Daniel. Ito ay isang babala na kailangan nating lahat na maunawaan bago ang panahon ng wakas. Ang huling aklat ng mga banal na kasulatan sa bagong tipan ay puno ng katotohanan na kailangan nating maunawaan. Ang hindi natutupad na mga hula ng aklat ng Apokalipsis ay malapit ng matupad. Ang propesyang ito ay dapat na pag-aralan ng may kasipagan ng mga tao ng Diyos at dapat na malinaw na maunawaan. Hindi nito itinatago ang katotohanan, ito ay malinaw na nagbabala, na nagsasabi sa amin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang mga solemning mensahe na ibinigay sa kanilang pagkakasunod-sunod sa Apokalipsis ay dapat manguna sa isipan ng mga tao ng Diyos. Ang paksa ay dapat itago bago ang mga tao marami ang hindi nakakaunawa sa mga propesya na may kaugnayan sa mga araw na ito at dapat silang maliwanagan. Tungkulin ng mga bantay at mga karaniwang tao na bigyan ang trumpeta ng isang tiyak na tunog. Hayaang itaas ng mga bantay ang kanilang tinig at ibigay ang mensahe na kasalukuyang katotohanan para sa panahong ito. Ipakita natin sa mga tao kung nasaan tayo sa kasaysayan ng propeta. May araw na itinakda ng Diyos para sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito. Ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patuto sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Mabilis na natutupad ang propesya. Higit pa, ang dapat sabihin tungkol sa mga napakahalagang paksang ito. Malapit na ang araw kung kailan itatakda ang tadhana ng mga kaluluwa magpakailanman. Ang matinding paakit ay dapat gawin upang panatilihin ang paksang ito sa harap ng mga tao. Ang solemn na katotohanan ay dapat itago hindi lamang sa harap ng mga tao sa mundo kundi sa harap din ng sarili nating mga simbahan, na ang araw ng Panginoon ay darating bigla, nang hindi inaasahan. Ang nakatatakot na babala ng propesya ay para sa bawat kaluluwa. Huwag madama ng sinuman na siya ay ligtas mula sa panganib na mabigla. Huwag hayaang ang interpretasyon ng sinuman sa propesya ay mag-agaw sa iyo ng pananalig sa kaalaman sa mga pangyayari na nagpapakita na ang dakilang kaganapang ito ay malapit na. Pagpapanatiling nasa wastong pananaw ang mga pangyayari sa hinaharap, hindi natin ngayon kayang ilarawan ng may katumpakan ang mga eksenang gagawin sa ating mundo sa hinaharap. Ngunit alam natin ito, na ito ang panahon kung kailan dapat tayong magbantay sa panalangin, dahil malapit na ang dakilang araw ng Panginoon. Ang marka ng halimaw ay eksakto kung ano ito ay ipinahayag na. Hindi pa nauunawaan ang lahat tungkol sa bagay na ito at hindi ito mauunawaan hanggang sa paglalahad ng balumbon. Marami ang titingin sa kasalukuyang mga tungkulin,
kasalukuyang kaginhawahan at mga pagpapala, at hihiram ng problema tungkol sa hinaharap na krisis. Ito ay gagawa ng panahon ng kaguluhan bago pa man, at hindi tayo tatanggap ng biyaya para sa anumang inaasahang kaguluhan. May panahon ng kaguluhan na dumarating sa mga tao ng Diyos, ngunit hindi natin dapat itago iyon palagi sa harap ng mga tao at pigilan sila upang magkaroon ng panahon ng kaguluhan bago pa man. Dapat magkaroon ng pagyanig sa mga tao ng Diyos, ngunit hindi ito ang kasalukuyang katotohanan na dapat dalhin sa mga simbahan. Dito nagtatapos ang Kabanata 1. Para updated kayo sa ating susunod na i-upload, huwag niyong kalimotang mag-subscribe, like at share sa ating mga video. Maraming salamat po.